Magandang araw po. Magbabalik tayo sa ating tinatalakay na pinamagatan kong How do I know that I am chosen by God? How do I know that I am chosen by God? Paano ko makikilala na ako ay pinili ng Diyos? At ang lahat ng ating mga basihan sa ginagawa nating ito ay nandirito po sa Biblia. Hindi maaari na ito ay haka-haka lang natin o kaya ay sa isip lang natin o kaya ay sa experience lang natin sapagkat yon ay mapanganib. So pupunta tayo dito sa ating part 2. Sa nakaraan ay natalakay ko sa inyo ang mga pundasyon kung paano maging tunay ang conversion ng tao. Dahil may kaugnayan ang tunay na pagka-born again sa pagiging pinili ng Diyos. Sa bagay na yan ay dapat maging tama ang mga pamamaraan at tugon. At ang number one nga ay they heard the true gospel. They heard the true gospel. Kaya sa bagay na yan ay makikita natin ang malaking responsibilidad ng mga nagbabahagi at nag-aakay ng kaluluwa sa kanilang mga simbahan. Kaya naman po, sino mang mangaral ng ibang mabuting balita ay sinabi ni Apostol Pablo na sila ay pakasumpain. Mabigat po yon sapagkat sinabi pa nga niya na kahit sila o mga anghel man ang mangaral ng ibang mabuting balita kaysa sa orihinal na napakinggan nila sa kanya ay malaki ang pananagutan. Susumpain. Malaki kasi ang magagawa nito na impluensya hindi lamang doon sa ating nabahaginan, kung di yan ay madadala niya at yan ay tuloy-tuloy na po sa mga henerasyon hanggat hindi nagbubukas ang Diyos ng tao na tunay naghahanap sa kanyang kaparaanan. Ang tunay na ebanghelyo ay nananawagan ng tamang katugunan, yung response. At kung titingnan natin sa ating kapanahunan, ang response ng tao dapat sa mabuting balita tungkol kay Kristo, unang-una ay paniwalaan niya na ito ay katotohanan tungkol sa pagparito ng anak ng tao na namatay, inilibing at muling nabuhay, na may kinalaman sa kasalanan at ang kalakip nito ay ang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan o sa kanyang maling gawi. Nangangahulugan yan ng pag-ayaw na sa anumang bagay na mali sa kanyang buhay. At ang pangatlo ay ang pagpapabautismo. Kung titingnan ninyo ang inyong Biblia, ay laging magkakambal ang tatlong yan bilang tugon sa mabuting balita. Sa bagay na yan, ang tao ay nililinis ng Diyos. Ang ibig ko sabihin ay doon sa mga baguhang nakapakinig ng mabuting balita, sila na sumampalataya, nagsisi at nagpabautismo ay nililinis ng Diyos sa kanilang mga kasalanan, at yun po ay napakahalaga para ang banal na espiritu ay tunay na dumating sa taong yon. Ulitin ko lang ang katotohanan na magkakalakip ang tatlong yan. Hindi lamang yung pagsisisi sa kasalanan na doon tayo nililinis ng Diyos. Kung pag-aaralan ninyo ang tungkol sa bautismo sa tubig, ay makikita nyo na bagamat ito ay literal na pagbabautismo, ang Diyos ay maraming ginagawa sa kapanahunan yan. At nawa po ay huwag nating pababawin ang tunay na aral at epekto ng water baptism. Binibigyan ko yan ng diin sapagkat napakarami ay talagang ganyan ang kanilang inaakala na hindi gaanong mahalaga ang water baptism dahil yan daw ay symbolical lamang. Maupo kayo at pag-aralan ninyo sapagkat yan ay mabigat na responsibilidad ng mga nangangaral. Naging problema yan ng marami sa nakaraan na hindi binibigyan ng halaga ang bautismo. Magbabautismo lamang sila kapag dumating na yung punto na nandiyan na ang tubig at nagaganap lamang minsan taon na ang nakalipas doon sa sumampalataya ay saka lamang nila babautismuhan sapagkat inaakala nila na hindi ito kalakip ng pananampalataya at pagsisisi. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon, "He who believes and is baptized will be saved." Mark 16:16. At sa sinabi ni Apostol Pedro,
Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins so that you may receive the gift of the Holy Spirit. Ginagawa natin ang bagay na yan sapagkat kailangan ang isang tao ay tumanggap ng banal na espiritu para tunay na ipanganak muli. Ang born again ay kagagawan ng espiritu. Sinabi yan ng Juan 1:13. At nang sabihin ng Panginoon, unless a man is born of water and spirit, makita nyo na sila ay magkasama, water and spirit. At kung papansin ninyo, ay banal na espiritu ang tinutukoy ng Panginoon at yung tubig ay walang description, nangangahulugan ito na literal na tubig. Ilang beses ko na itong ipinapaliwanag sapagkat alam kong napakahalaga niyan. Ang pinakamahalaga rito ay ang isang tao o mananampalataya ay tumanggap talaga ng banal na espiritu upang sa ganon siya ay tunay o totoong na born again. Ang banal na espiritu ang selyo ng Diyos bilang pagmamay-ari niya sa tao. Sabi ng Roma 8:9 na sino mang hindi tumanggap o pinananahanan ng Espiritu ni Kristo ay hindi sa Diyos. Ang banal na espiritu ang siyang tulong natin hanggang sa dumating sa punto na tayo ay pumanaw na sa mundong ito at sa gayon ay magampanan natin at magawa natin ang nais ng Diyos. Gayon din naman na magtagumpay tayo sa anumang kasalanan. Basahin ko po muli itong mga talata na ginamit ko sa nakaraan. Ikalawang Korinto 1:21. Ikalawang Korinto 1:21. Now it is God who makes both of us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. So ang linaw-linaw po rito na kailangan ay tumanggap ng banal na espiritu ang isang tao, pero nais kong pansinin ngayon yung sinabi niya, guaranteeing what is to come. Pag ang tao ay nagtaglay ng banal na espiritu at ito ay maging masunurin sa Panginoon, ay makikita nyo na talagang ang banal na espiritu ay gumagawa sa kanya ng tuloy-tuloy hanggang sa panahon na siya ay kunin ng Diyos. Sa Efeso 1:13 na ipinaliwanag ko sa nakaraan kung bakit ganito ang sinabi, ay nais kong basahin muli. And you were also included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal, the Holy Spirit. Ipinaliwanag ko sa nakaraan na kung bakit believe lang ang inilagay dito, pero sa experience ng mga taga-Ephesus, kaya ito pinuntahan ni Apostol Pablo ay upang maiayos yung kanilang conversion. Kung titingnan ninyo sa chapter 18, ay may ginawa na si Apollos sa kanila, subalit kulang. At ang naging problema ay walang tinanggap na banal na espiritu. Kaya nagpunta si Apostol Pablo doon at inayos ang bagay na ito. At sila'y nagsipagtanggap ng banal na espiritu pagkatapos na bautismuhan muli ni Apostol Pablo. Doon naganap ang tunay na kapanganakang muli. Gusto ko lamang pong i-share yung napanood ko tungkol kay R.C. Sproul. Alam niyo, meron pong grupo na hindi ko matatandaan kung tama ang aking bigkas. Linguist Ministry. At nandoon yung mga prominenteng mga Amerikano na Kristiyano daw na nagtuturo ng kanilang doktrina. Ang nakakatakot diyan ay ang daming naniniwala sa kanila. Mga tao na hindi talaga nag-aaral ng kanilang personal na pag-aaral sa Biblia. Ganito po ang sabi nitong si Sproul. There are 4 kinds of people. Number 1, sabi niya, people who aren't saved and know that they are not saved. Mga tao daw na hindi ligtas, na alam nila na hindi sila ligtas. Pangalawa ay mga tao na ligtas pero hindi nila alam na sila ay ligtas. Ang pangatlo ay mga tao na hindi ligtas na alam nila na hindi sila ligtas. At ang pang-apat ay mga tao na ligtas na alam nila na sila ay ligtas. Unang-una
Ang katotohanan, pag nahaluan ng kasinungalingan, ay nagiging kasinungalingan. Contaminated na. At itong sinasabing ito ni Sproul ay merong kaunting katotohanan, napakalaki ng kamalian nito sapagkat hindi nga nila tinatanggap na sa kasalanan inililigtas ng Diyos ang tao. Kapag sinabi nilang ligtas, ay nangangahulugan ito na sigurado na sila sa walang hanggan sapagkat hindi nila alam yung sinasabi ko nga na ang tao ay nililigtas ng Diyos sa kasalanan sa tatlong bahagdan. Inililigtas sila sa kabayaran ng kanilang kasalanan sa mga nakaraan. At sa ngayon na sila'y Kristiyano na, ay inililigtas sila ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Tinatawag nating sanctification, pagpapakabanal, discipleship, na ang goal ay maging katulad ni Kristo. So kung inaakala nila na doon pa lang sa umpisa na decision nila ay ligtas na sila sa walang hanggan at yan ang tinuturo nila, patay na kagad kahit hindi na magpursige pala yung tao o kung magpursige man at manatili man pero hindi talaga doon sa layunin na maging kawangis ng Panginoong Jesucristo, babagsak na siya doon sa ikatlong bahagdan na glorification o redemption na pagkuha sa kanya sa presensya ng kasalanan. Kaya tignan po ninyo, ang grupong ito ay napakalaki. Maraming naniniwala sa kanila, maging napakaraming Pilipino. Ang mahirap sa mga tao, kapag siyempre nga naman ay English na Biblia ang ating ginagamit. Kaya marahil ay isipin nila na itong mga taong ito ang higit na makakaunawa. Pero hindi po, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kaunawaan sa Biblia. At maaari niya itong itago sa mga aral. Binanggit yan sa aklat ng Mateo 11. Kaya naman bilang halimbawa natin ay sa kapanahunan ng Panginoong Jesucristo na yung mga Pariseo na aral, eloquent sila, magagaling sila, matatalino sila sa mundong ito ay hindi pinili ng Panginoon sapagkat hindi sila matuturuan at maging kasangkapan ng Diyos sa kanyang gawain. Higit sa lahat ay pinili ng Diyos ang mga simpleng tao, mga ordinaryong tao sapagkat sila, una sa lahat ay may paghahanap ng katotohanan, madaling turuan, at sila ang kinasangkapan ng Diyos. Kaya doon sa mga umaasa, sa mga magagaling, mga matatalino, mga magagaling manalita, maging maingat kayo. Napakadelikado sapagkat sila ay gumagamit ng mga salita na kalimitan sila ang nag-i-interpret at hindi yung salita na interpreted talaga ng Biblia. Yan lang naman ang aking ginagawa. Kapag may salita ay dapat ang Biblia ang nagbibigay ng pakahulugan nito. At isa nga dyan ay yung tungkol sa predestination na 4 na beses lang naman nabigkas sa banal na kasulatan pagkatapos sa 2 dako lang ay ang layo-layo ng pakahulugan ng mga taong ito. Sapagkat kung titignan ninyo, Romans chapter 8 at saka Ephesians chapter 1, nandiyan yung salitang predestination. 2 beses sila binanggit na ang ibig sabihin ay itinalaga tayo, mga mananampalataya, ng Diyos na maging kawangis ng Panginoon. Hindi sa langit. Never na binanggit yan na siyang interpretasyon ng mga taong ito. Kaya makikita natin na ang mahalaga talaga dito sa pagkakilanlan kung tunay na pinili ng Diyos ang tao ay yung pananahan ng banal na Espiritu. Pag walang banal na Espiritu, sigurado na yan. Bagsak na yan sa pamantayan ng Diyos. Kung ano-ano ang gagawin yan. At yan ang nais kong ibigay sa inyo sa pagkakataong ito. Some signs of false converts. Some signs of false converts. Bakit ko sinabing mga ilan sa palatandaan ng false converts? Ay sapagkat yan ay napakarami at malamang ay hindi ko maibibigay lahat. Nais kong gawin ang bagay na ito upang bigyan kayo ng awareness sa mga nagaganap sa maraming iglesia. Mga tao na nagsasabing sila'y mga Kristiyano, pero ang nakakalungkot yan higit sa lahat, pagpaumanhin po ninyo, ay ang mga tagapagturo, mga leader sa sinasabing churches ng Panginoon,
Sapagkat sigurado ko, hindi nila mapangunahan ang mga tao sa katotohanan kung sila mismo ay hindi nakaunawa sa katotohanan. Ang pag-asa natin ay personal talaga tayo na hanapin ng Diyos. Ito ang paniniwala ko. Kapag ka nakita ng Diyos na ang tao ay meron talagang desire na matuto, ihihiwalay yan ng Diyos doon sa bulok na iglesia. Ang taong ito ay iingatan niya pagkatapos ng magkaroon ng tunay na conversion. Maborn again talaga, iingatan niya yan at bibigyan niya ng unti-unting kaunawaan sa mga bagay na katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya ang tanong ay, do we have false converts in the churches? Many, 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 many. Paano ko malalaman na sila ay hindi tunay na born again? Pag-uusapan natin. So number one, lacks consistent appetite of the truth. Lacks consistent appetite of the truth. Kasi emotional yan sa pasimula. Kaya nandoon siya sa kanyang peak ng emosyon at talagang sa umpisa ay parang akala mo ay totoong na born again. Mag-uumpisa yan na magkaroon ng mga religious activity at siyempre ay magbabasa yan ng Biblia o kaya ay bibili na yan ng kanyang Biblia. Pero ang totoo ay wala siyang consistent na paghahangad sa katotohanan. Mawawala yung init sa kanya, yung emosyon niya tungkol sa bagay na yan. Tignan po natin ang sinabi ng Filipos 2:13. Filipos 2:13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sa mga tunay na born again, ang Diyos ay magbibigay ng conviction sa loob at pagkatapos tayo naman ay magkaroon ng kusa na paggawa sa mga bagay na alam natin ay para sa Diyos at makakatulong sa ating pananampalataya. Hindi tayo iiwanan ng Diyos sa ating kalalagayang mag-isa sapagkat alam niya na walang paghahangad sa atin. Siyang magko-convict sa atin para hanapin talaga ang Diyos at siya rin ang mag-guide sa atin sa mga katotohanan nang sa gayon ay patuloy tayong mauhaw. Sabi ng 1 Peter 2:2, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow in your salvation. Nakikita natin dito kung saan tayo iginagayad ng Panginoon, magkaroon ng kauhawan sa purong gatas na espiritual. Nais ng Diyos na tayo ay lumago bilang mga sanggol sa pananampalataya. At siyempre kapag ang sanggol ay buhay, talagang maghahanap yan ng gatas, natural sa kanya yon, katulad ng baby. Talagang iiyak yan kapag ka walang pagkain. Pero yung hindi talaga na born again, baka hindi talaga magtutuon yan sa paghahanap ng katotohanan, maghahanap yan ng mga activities, at ang mahirap ay kapag ka nakakain ng contaminated na gatas. Delikado na yon. Pero wala naman problema doon sa kanya sapagkat wala rin siyang guide ng Holy Spirit sapagkat mali nga ang kanyang conversion. Tingnan natin itong sinabi ng John 16, starting verse 13. John 16, starting verse 13. But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak of His own, He will speak only of what He hears. He will tell you of what is yet to come. He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. So tingnan niyo po ang trabaho ng tunay na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ito yung mga pangunahing katuruan ng Panginoon pagka darating daw ang Banal na Espiritu sa mga alagad nung una. At ang unang-una niyang gagawin ay tuturuan ang isang totoong convert. Bigyan niya ito ng kauhawan, tuturuan niya ito at siyempre, alam natin na kapag tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu ay talagang excited tayo sa kanyang mga pagtuturo sa atin, alang-alang sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos.
So kung titingnan natin talaga, ang mga tunay na convert ay nagudyok sa kanya sa loob, may kauhawan sa salita ng Diyos, talagang maghahanap ito ng katotohanan sapagkat nangangailangan yan sa pagbabago ng kanyang buhay. Hindi yan mababago kapag ka hindi niya nalaman ang mga katotohanan. You will know the truth and the truth will set you free. Yan sabi ng banal na kasulatan. At ang ating Ama ay ibinigay na nga niya lahat ng pangangailangan natin. Kasama niya diyan ang kanyang biyaya, maraming biyaya para sa tamang buhay para sa atin. Pero kapag ito ay false convert, naku, napakaraming problema niyan. At yun nga, babalikan natin yung pundasyon na dalawa na ibinigay ko sa inyo at makikita nyo na doon nagpapasimula talaga ang problema. Kaya nga kinokondena ng Diyos ang mga tao na nagbibigay o nagbabahagi ng ibang mabuting balita. Makikita natin ngayon yung epekto na damay na itong susunod na ito. Kung ito ay nais din niyang magpagamit. Sapagkat alam natin, tingnan niyo ang mga kulto. Talagang nandun din ang kanilang excitement, nandun din ang kanilang pagnanais na maging kasangkapan. Kaya lang, problema, ang kanilang mga ituturo ay magdadala talaga ng hindi tamang epekto at maling direksyon. Maalala nyo ba yung mga bagong convert doon sa Aklat ng Gawa nang dumating sa kanila ang banal na Espiritu? Muli ay sinabi doon sa Gawa 2:42, and they devoted steadfastly unto the apostles' teaching. At ako'y naniniwala ang pag-aaral ng mga Kristiyano doon ay hindi lamang 1 o 2 taon. Sa tingin ko, umaabot sila ng 3 taon na naupo sa paanan ng mga apostol. Kaya naman, nung sila ay nangalat dahil sa persecution na nadala ni Saulo, ay lahat sila ay nakakapangaral ng kanilang mga natutunan. Pero ang false convert, hindi niya magagawa yan. At kung gagawin man niya yan, ay sa sarili lamang niya, sa natutunan niya sa mali-mali, nagbudyok sa kanya ng maling gawain, ayan na, naging kasangkapan na siya sa ganun ding estilo. Sapagkat yan naman ay nakikita natin. At marami nga ang nadadaya na akala nila dahil gumagawa rin ng mga parang ginagawa ng mga Kristiyano, ay totoo silang Kristiyano. Kasi alam niyo ang false convert, ayaw naman niya na masabi na siya ay false convert. Pero nasa sa atin, kung alam natin ang banal na kasulatan, kung paano natin sila makilala. Pero ang isang bagay na nakakalungkot yan ay kung ikaw na yung taong yon na false convert, talagang yun din ang gawin mo, yun din ang hahanapin mo at ipagtatanggol mo yung ganoong kalalagayan. Yan. Nakakalungkot na yan. So yan ang number 1 natin. Lacks consistent appetite of the truth and wala rin siyang pagtuturo na totohanan ng banal na espiritu sa kanyang buhay. Iba po yung lumayo later on sa katotohanan. Sapagkat alam naman natin na sinasabi rin ng Biblia na talagang may mga na-born again, kaya lang ay hindi talaga nagpatuloy dahil sa mga pagsubok sa buhay o sa sitwasyon sa buhay na kalaunan ay lumalayo sa Diyos. Ang ating number 2, practicing religiosity. Practicing religiosity. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang lahat ng mga nakikita natin ngayon sa mga nagsasabing Kristiyano. Nandiyan lahat na pareho ang kanilang ginagawa. Nag-a-attend sa church, nagkakaloob sa church, umaawit, minsan nga nangangaral din sila sa mga iba't ibang lugar. Baka sabihin po ninyo ako, pabayaan mo na siya. Alam po niyo, yung mga hindi nakakaalam ng katotohanan, wala pong mali dyan basta nakakapakinig yan ng Jesus ay inaakala niya na tama na yan. Pero sa mga masinsin at maingat sa pananampalataya, nagtataglay ng banal na espiritu at sa pamamagitan din naman ng kanyang kaalaman ay nadidiscern niya, nakikita niya na ito ay hindi tama.
At ang problema ng ating kapanahunan ay yung practicing religiosity. Siyempre, kung ikaw ang gagawa niyan, papayag ka ba na sasabihin ng iba na hindi yan tama? Naku po, mga kapatid, hindi ka talaga papayag sapagkat ipagtatanggol mo yan, yan ang natutunan mo, yan ang tinanggap mo, yan ang ginagawa mo, ipagtatanggol mo talaga yan. O, bibigyan ko kayo ng mga ilang halimbawa. At ito ay nagpasimula doon sa mga tagapagturo. Yung pagtuturo na halo-halo ang mga utos sa mga Israel na ina-apply natin sa ating mga Kristiyano. Hindi po yan tama. Hindi po yan tama. Ulitin ko po, hindi po yan tama sapagkat hindi tayo sakop ng kautusan na yon. Hindi tayo sakop ng kasunduan na yon ng Diyos sa Israel. At ano ang mga ilan dyan? Katulad ng pag-iika po, ginagawa nating batas sa mga tao, bawal po yan. Ulitin ko lang po na kung ang isang tao ay kusang loob na mag-iika po na hindi mo gagamitan ng talata na pananakot, walang problema doon. Pwede siyang mag-ika po sapagkat yan ay makita naman natin na ginawa ni Abraham at ni Jacob bago pa magkaroon ng kautusan sa Israel. Bigyan ko pa kayo ng halimbawa tungkol dito. Yung tungkol sa mga pag-awit natin. Tandaan ninyo, nang dumating ang Panginoon, sinabi niya, "A time has come and has now come that those who worship the Lord must worship Him in spirit and in truth." Nangangahulugan na meron ng bago, nangangahulugan na meron ng bago. Ayaw kong i-explain yan dito. Meron ng mga katuruan sa aking mga video kung ano talaga yung spiritual worship sapagkat yun ang sabi ng Panginoon. Tapos na yung mga old covenant na pasigaw-sigaw, na pataas-taas ng kamay, puro panlabas, tandaan nyo. Lahat ng mga unang itinuro ng Panginoon Kristo ay tungkol sa ating sikretong buhay. Yan ang new covenant. Pero gustong-gusto ng tao yung mga nakikita ng mga tao sa kanila, sa panlabas nila. At yan ang dahilan kaya nananatili yung mga pinaggagawa sa panahon ng mga Israelita. Sige, bigyan ko pa kayo ng isa tungkol sa mga pananalangin na minsan ay mahaba talaga mag-pray kapag ka maraming tao. Pero kung ikaw ay totoong convert, alam mo sa iyong loob na lalabas sa iyo yung panalangin na gusto mong i-impress ang mga tao sa iyong kapaligiran. Pansinin niyo po ito. Ito ay manipis na pagkakilanlan kung ikaw ay totoong convert o hindi. Kapag ka natutunan mo ang tungkol sa pananalangin na ayaw mong magpakitang gilas sa tao, na didetect mo na ayaw mong i-impress ang mga tao sa mga bagay na ginagawa mo dahil alam mo na hindi yan nagugustuhan ng Diyos. Pero yun nga ang problema, no? Na dahil na rin sa mga tagapagturo at sa kanilang mga halimbawa na nakikita sa mga tagapagturo, ang mga tao ginagaya-gaya ang mga bagay na yan. Higit nilang pinakanana sa ang mabigyan ng karangalan ng tao kaysa sa iingatan nila yung kanilang mga ginagawa at ang kanilang mga relasyon sa Diyos. Bakit ang practicing religiosity, mga kapatid, ay there is no genuine pursuit of holiness. There is no genuine pursuit of holiness. Ang hanap niyan ay yung papurihan siya ng mga tao. Sasabihin sa kanya, okay ka, spiritual ka, puspos ka. Yan ang mga nakikita ko na hinahanap ng false convert. Alam niyo, ako po ay nasa tabi ng simbahan ng Roman Catholic. At yung ginagawa ng mga Kristiyano sa loob ng kanilang mga simbahan, halos walang pagkaiba yan. Wala talagang pagkakaiba sapagkat ginagaya-gaya nila yon sa mga born again at pagkatapos minsan ay mas higit pa yung kanilang mga ginagawa sa mga pag-awit, sa mga pagpipreach, pero yan ay mas maraming emosyon, yun nga lang. Pero ganyan din naman sa mga born again daw.
na talagang grabe ang appeal sa emosyon ng mga tao ang kanilang ginagawa at yun ang basis ng marami sa presensya ng Diyos. Kaya kung titignan natin ang ating mga sarili, kung tayo talaga ay walang totohanang pagsisikap sa kabanalan, sasabihin ko, mag-evaluate na kayo, baka hindi kayo totoong na-convert. Baka hindi kayo totoong na-convert. Isa pa mga kapatid tingnan nyo lahat itong mga pinaggagawa ng maraming mga Kristiyano. Tandaan nyo itong aking sasabihin. Marami ay mahalaga sa kanila ang prayer, ang worship, ang fasting, at kung ano-ano pa na tinatawag na pious activity ng mga Kristiyano. Pero pansinin niyo ang katotohanan ito, na marami ay hindi talaga emphasis ang obedience. Marami ay hindi talaga emphasis ang obedience. Pag ikaw ay obedient, lahat ng mga sinasabi ko na ginagawa ng mga Kristiyano, ginagawa mo yon. Pero ang kaibahan ay yung talagang nandoon sa loob mo na hindi ka nagpapakitang gilas lamang. Gusto mo talaga ay maluwalhati ang Diyos. Yun ang malaking kaibahan at yan ay hindi nakikita ng mga tao sa panlabas na anyo kaya ang hirap i-detect niyan. Pero kapag ka natutunan mo ang New Covenant, madali na lang. Madali na lang sapagkat meron pa rin kaibahan. At tandaan natin, iba po yung Old sa New Covenant. Iba po yung Old sa New Covenant. Kung yung Old ay walang problema, hindi na sana inabolish yun. Pero yun ay may problema. Sinasabi yan ng Hebrews 8:7. If there has been nothing wrong with the old covenant, hindi na sana kailangan ng bago, pero alam natin na nagtatag ng bago, inabolish yung old, kaya dapat talaga ay matutunan ng mga Kristiyano yung new covenant. Ngayon po, punta tayo sa ating number 3. Number 3, relying on emotion. Relying on emotion. Malala ko, nung ako ay nasa Bible school, isa sa mga itinuro sa amin is, when you preach, at the end, you will always appeal to their emotion. Kumukuha ako noon ng aking masteral. At yan ay tinuturo sa Bible schools. Meaning, mga leader ang tinuturuan nila na kailangan ang preacher ay marunong mag-appeal sa emosyon. Yan ang dahilan kaya kung titingnan natin ang mga preachers ay nandoon talaga na ang target nila ay emosyon. Kaya nandyan ang panginginig-nginig ng kanilang mga boses, nandyan ang mga pagtutugtog na puro ang target talaga sa tao ay emosyon nila. At makikita nyo, umiiyak yung mga tao at minsan ay palatandaan na rin yan ng kanilang sinasabing conviction. Pero mga kapatid, bagamat ibinigay ng Diyos ang emosyon, pero ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Ang katotohanan ang salaminan ng buhay. Kung emosyon ang target, magiging emotional ang tao at ang emosyon na yan ay hindi po yan nagtatagal. Depende yan sa sitwasyon na pagdadaanan ng kanyang buhay. Pagkatapos na nandoon siya sa peak ng kanyang emosyon, after few days, kapag hindi maganda ang sitwasyon ng kanyang buhay, hindi yan magtatagal. Mga 7 days lang, kaya every week kahit yan ay pupunta sa altar call, hindi yan magbabago sapagkat emotional lang yan. Kaya yung mga preacher na katulad ni Carillo, ang hangad niya ay paiyakin lang ang mga miyembro, emotional talaga ang target noon. At kapag ka nakuha niya ang emosyon ng mga tao, naku po, lalaki ang bigay ng mga yan. Lalaki ang bigay ng mga yan. Sigurado yan. Alam ko yan sapagkat dumaan din ako sa mga ganyan hanggang sa na-realize ko na mali na pala ang mga bagay na yon. Kaya ingat po tayo mga kapatid sapagkat sinisigurado ko pagka naging emotional ang tao, nako, kung ano-ano ang gagawin yan, ibubuhos niya ng lahat. Pero kalaunan ay wala naman talagang pagbabago.
Again, kapag ka ang tao ay emotional, gustong-gusto niya ng mga papuri ng tao sa kanya. Umaawit siya na tumatayo ang kanyang balahibo pero walang katotohanan. Walang katotohanan sa kanyang mga inaawit. Umaawit siya na hindi niya tinitingnan yung mga lyrics na ito pala ay hindi totoo sa kanyang buhay. Ang pag-awit sa Diyos, sabi niya, they that worship Him in spirit and in truth. Ang mga totoong na born again ay nadidetect nila kung yung kanta ay hindi nila talaga totoong ginagawa. Malala ko yung sabi ng isang mangangaral na maraming kasinungalingan kapag kalinggo sapagkat kung ano lang ang mga inaawit ng mga tao sa Diyos nila. Kahit hindi makatotohanan sa buhay nila ay ginagawa nila. Halimbawa, bibigyan ko kayo. Yung kantang, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Tingnan nyo, totoo ba yan? Baka emosyon lang ang binibigay mo sa Diyos. Hindi mo talaga ginagawa yan. At marami nga ay tumanda na sa gawain sa iglesia na magaling kumanta ng mga ganyan. Sinasabi lahat sa Diyos kung sino siya, pero hindi naman niya talaga ginagawa. Kaya the safest way na mga kanta para sa Diyos ay kung sino ang Diyos. Talagang hindi yan nagbabago. We are lifting God through the attributes that He has. Sino siya talaga? Dapat nakasentro tayo sa ating mga ginagawang pag-awit sa Diyos sa mga bagay na yon kaysa sa yung kung sino tayo na sinasabi natin sa Diyos. Naku, malaking disgrasya. Maraming kasinungalingan dyan dahil marami dyan ay hindi totoo. Ang emotional na tao, pinangingibabaw ang karanasan kaysa sa katotohanan. Ulitin ko yun ha. Ang emotional na tao, pinangingibabaw ang karanasan kaysa sa katotohanan. Tingnan nyo ito mga kapatid ha. Bakit sa Mindanao, nagtataka ako sa mga nagsasabing Kristiyano doon, lagi silang naghahanap ng mga himala. Minsan yung mga tagasunod ng mga taong yan, wala man lang dalang Biblia. Pupunta sa gawain, paglalaruan ng kanilang mga emosyon, patumba-tumbahin sila doon. Naku po, yan ang problema. Naghahanap yung mga yan ng himala, pinangingibabaw yung kanilang karanasan sa katotohanan. Kahit hindi yan tutugma sa katotohanan, tatanggapin nila yan basta ito ay experience daw sa Diyos. May mga kilala akong ganyan. Ang mahirap pa nga ay yung mga nag-iimbento ng mga himala daw. Tandaan niyo ito, malaking pananagutan yan, pagsisinungaling yan. Kahit yung mga patutuman lang natin every Sunday, alam niyo dito po sa amin, ang itinuturo ko ay magpatutuo kayo ng mga pagbabago na nagaganap sa buhay nyo, mga nai-apply ninyo na mga batas ni Kristo during the week. Yung naranasan nyo, that is the safest way. Pero maraming patutuo na nakasentro sa kanila. Umaani sila ng karangalan sa kanilang mga patutuo at pagkatapos lalagyan ng glory to God sa dulo para magmukhang relihiyoso. Ulitin ko yun ha. Maraming nagpapatutuo sa dulo na lang kumakambyo para kunwari ay mapunta sa Diyos ang karangalan. Pero pansinin ninyo ang kanilang mga patutuo, kukunin muna nila ang mga karangalan, minsan ay binabago nila ang detalye ng kanilang mga naranasan o ginawa o karanasan during the week para sila ay makakuha ng karangalan. God is never glorified with lies. Hindi mo siya maluluwalhati sa kasinungalingan. Pero dahil sa ito ay false convert, emotional siya, ganun ang kanyang ginagawa. At ang problema ay yung mga preacher na talagang ang target nila sa mga tao ay ang kanilang mga emosyon. Sa katotohanan, nakakakilos ang Diyos. Kaya nga, you will know the truth and the truth will set you free.
Punta tayo dito sa ating pang-apat na signs in a false convert. Signs in a false convert. Sapagkat ito ay makikita natin sa kanila. Lumalabas ito sa kanilang mga sinasabi at mga pamumuhay. Number 4, emerging selfish desires. Emerging selfish desires. Lalabas at lalabas ang katotohanan sa tao kalaunan. Ito pang isang bagay na nakita ko sa mga hindi totoong na-convert. Ipagtatanggol nila yung mali. Ipagtatanggol nila pag kinokorek mo sila. Ipagtatanggol nila yung mali. At yan mo makikita, hindi talaga mababago ang tao na nagtatanggol ng mali. Sigurado po yan. Lahat ng mga sinasabi ko rito ay makakakita kayo sa aklat ng gawa. Itong emerging selfish desires. Kung babasahin ninyo ang Acts chapter 8, nandyan si Simon na manggagaway na kung saan ay sumampalataya, nagpabautismo, subalit hindi tumanggap ng banal na espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Bakit? Yun ay sapagkat walang pagsisisi. Hindi siya nagsisi. At kalaunan, nung nakita niya yung mga nangyayari sa pamamagitan ng mga apostol nang ipatong nila ang kanilang mga kamay sa mga tao na malamang ay may mga himalang ginawa ang Diyos, sabi ni Simon na manggagaway, "Give me also this power so that whomsoever I lay my hands will experience it." Nangangahulugan na nag-alok si Simon ng pera kapalit ng kapuspusan o pagkilos ng banal na espiritu. Kaya nirebuke siya ni Pedro. Pero ang punto ko diyan ay yung lumabas yung katotohanan sa kanya. Isa pa, kung titingnan nyo doon sa Acts chapter 20, nang si Apostol Pablo ay magpaalam sa iglesia ng Efeso, ay nagbabala siya tungkol sa mga ilang nandoon sa church na yon, na pag-alis niya ay meron silang mga kabalbalang gagawin. Nakikita yon ni Apostol Pablo dahil malamang ang mga ilan doon ay hindi talaga totoong na-born again. They didn't have the Holy Spirit of God. Hindi ko alam itong si Ananias at Sapphira kung sila'y tumanggap ng banal na espiritu o kaya ay false convert. Ang hirap nating sabihin dahil ang dami nilang nakikita pero nagagawa nila ang pagsisinungaling, pagkukunwari dahil gusto nilang makakuha ng karangalan sa kanilang mga sarili. At eto mga kapatid, pakinggan niyo ito. Bakit ang daming iglesia, puro ang usapin ay tungkol sa pera? Nagiging business ito. Pagkatapos i-entertain ang mga tao, pagkatapos i-comfort ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, ito na, business na, pera na. Kaya tingnan ninyo yung mga yumayamang iglesia, naku po, karamihan dyan ay business. Bakit ko sinasabi yan? They do not have the example of Christ and of the apostles. Hindi ganyan ang pamumuhay ng Panginoon at ng mga apostol. Hindi sila nagkamal ng pera sa kanilang mga sarili. Ipinapayo ko, doon sa gustong yumaman sa mundong ito, mag-business na lang kayo, magtrabaho na lang kayo, kaysa sa gagamitin nyo ang salita ng Diyos, ang Biblia, at pagkatapos ay magpayaman kayo. May pag-asa pa kayo sa walang hanggan kaysa sa kakasangkapan ninyo ang church. Tingnan ito ang daming churches mag-uupa ng napakalaki na lugar. Minsan nga, kakaunti pa lang ang tao, talagang sasadyin nila doon sa mga matataong lugar kasi kahit hindi sila mag-evangelism, ang daming mga false convert, sabihin natin mga kambing na pupunta sa kanilang mga iglesia. Diyan, magpupuhunan na sila diyan, i-comfort nila ang kanilang mga member sa pamamagitan ng mga magagandang pananalita. Yan kahit walang pagbabago, walang espiritu ng Diyos. Abay, ang dami namang relihiyon na talagang wala talagang palatandaan na nagtataglay ng espiritu ng Diyos. Pero bakit sila dumadami? Ay sapagkat lahat ng mga ito ay sinasabi ko sa inyo, nagugustuhan o kaya ay ginagawa ng mga
false converts. Sa susunod ay dadagdagan pa natin ang mga ito. Marami ito mga kapatid. Signs in a false converts. Signs in a false converts. Pero ang mahalaga sa pagkakataong ito ay ikaw. Na-evaluate mo ba ang sarili mo sa mga ito kung pagtatakpan mo yan? Hindi ka na lalaya dyan, hindi ka makakasumpong ng katotohanan, manatili ka na dyan na ikaw ay miyembro ng false converts. At wala akong magagawa kung ipagtatanggol mo yan kasi embarrassing yan sa mga false convert. Isa yan sa mga iniingatan ng mga false convert. Yung ma-embarrass sila, magagalit sila kapag ka ine-expose mo ang katotohanan. Minsan pa, mas maganda na sa personal mong buhay. Mag-evaluate ka. Marami na akong nakikitang ganyan na sa kanilang pag-evaluate ay nakita nila mukhang hindi pa ako born again. Akala ko born again na ako. Yan ang mga nakakasumpong ng katotohanan. Kinakatagpo ng Diyos ang mga taong naghahangad na mag-ayos sa kanilang mga buhay. Huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabi na kasi pinili na sila ng Diyos noon pa mang una. Yan ang mga sinasabi ng once saved, always saved. Mga kasinungalingan sapagkat hindi ganyan ang Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na hanapin siya at pag naghanap tayo ng katotohanan sa Kanya ay makakasumpong tayo. Huwag kang mahiya kung ang nakikita mo sa iyo ang mga bagay na ito, wala talagang katotohanan sa loob mo, meron kang pagkukunwari, false convert ka, ma-embarrass ka na, baka sakali sabihin mo, ano ang aking gagawin? Ano ang aking gagawin? Yung mga ganon, malaki ang tendency na makasumpong ng katotohanan. Dito po tayo magtatapos. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Muli magandang araw po sa bawat isa.